Magpapaskong walang bahay ang mga nasunugang residente sa tatlong magkakahiwalay na lugar. Live mula sa Navotas na sa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, kumusta ang mga evacuee dyan? Alam mo, Cheryl, no, higit 100 pamilyang bakwit dito sa nasunugan sa Navotas ang magpapasko nga at magbabagong taon dito sa Tansa National High School. Mula alas 11 kagabi, sumiklab ang apoy sa barangay Tansa 2. Gumapang apoy sa 60 bahay na karamihan ay gawa sa light materials, kaya natupok agad. Ang pamilya ni Maricel Velasquez, muntikang nang malagay sa alanganin. Buti na lang, kinatok sila ng kanilang mga kapitbahay. Bali, hindi po talaga namin alam na may sunog po. Nung nakarinig na lang po kami nung unang bumbero, dun pa kami na-alert na may sunog talaga. Tapos yung parang may kumakatok na po sa bahay namin na may sunog-sunog. Sa kabila niyan, nakaligtas sila, pati ang kanilang mga alagang hayop. Tumagal ng 2.5 oras bago naapula ang apoy. Pagbalik ng mga residente, hinakot nila ang mga gamit na mapapakinabangan pa. Talaga pong napakahirap. Nagawa ang ganda ng regalo sa amin pero walang magagawa. Higit 120 pamilya ang magpapaskong walang bahay. Kagabi rin, 42 pamilya na sunugan sa Barangay Potrero, Malabon City. Matutulog na sana kami. May sumigaw na sunog. Pagkalabas ko, laki na ng apoy. Doon na sa may bintana ng malapit doon sa amin. Nasa 30 bahay ang natupok. Kaninang umaga naman sa Cebu City, kita sa drone video ang makapal na usok mula sa Barangay Kinangsangan. 2 oras ding tumagal ang sunog. Wala naman nasaktan sa sunog pero 15 pamilya ang apektado. Inaalam pa ang bilang ng mga natupok na bahay sa Cebu City. Sa ngayon, Cheryl, nagpadala na ng tulong yung LGU. Pangunahin sa pinadala nga nila ay yung pagkain, tubig na maiinom, mga konting damit at yung pang-araw-araw na pwedeng gamitin. Pakita ko lang sa isa sa mga tent na binigay nila. Walang unan, yan lamang, nakahiga sila sa sahig at nag-iipon pa sila na maaaring maging gamit. Ganito kawawa yung mga kababayan nating nasunugan at abutin nga ng bagong taon na rito. Sinabihan kasi sila ng LGU na bawal na sila bumalik kung saan nasunog yung mga bahay nila. Kaya nananalangin sila at nananawagan pa rin na sana raw yung NHA at saka yung LGU ay bigyan na sila ng pabahay dahil hindi nila kakayanin magtagal dito. Isa sa problema ka rin kasi rito, walang tubig at barado ang mga CR. Higit sa lahat, hindi maaaring magsama-sama yung mga bata. Mahihirapan daw sila baka magkaroon pa ng sakit lalo na kung madaling araw at malamig ang panahon. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.